This is Tatay Raju, an American citizen who became homeless here in Philippines. At pinuntahan nga namin si Tatay Raju dito sa kanyang rehabilitation upang maisama sa US Embassy para sa kanyang NBI clearance. At habang naghihintay siya at bagong ligo talaga siya. Hindi na siya kagaya dati na war freak na makikita mo talaga. Ngayon ay kalmado na, pero may dumarating na sa point na nawawala siya sa mood minsan. Pero masaya ako sa kanyang progress kahit na naloko siya ng kanyang kinasamang Pinay, ito pa rin at bumabangon siyang muli. At pinagpalit ko nga siya ng damit kasi sabi ko sa kanya pupunta tayo sa embassy dahil kailangan decent ang suot niya. At bago nga kami pumunta ng US Embassy ay kumain muna kami sa Jollibee. On the way na kami sa US Embassy sa Ermita, Manila. Medyo kinakabahan ako kasi alam ko na mag-iiba na naman ang mood niya. Ayun, nakita niyo po ang kanyang pagpitik ng kanyang ulo. Isa po yun sa mga nagpapakita ng umaatake po ang kanyang sakit. Nakakalungkot lang na isipin na ang papeles ng kanyang bahay, lupa at kotse ay nasa Pinay na kinasama niya noon. Ngunit hindi ito sinusoli ng Pinay. Hindi ko alam kung bakit, pero bakit ganon? Kita mo talaga kung gaano kalungkot ang mga mata ni Tatay Raju. At andito na nga kami sa Ermita, Manila na kung saan may mga naglilinis ng mga kotse at hindi natin maiiwasan yan dahil ganyan ng Manila. At medyo naiirritable si Tatay Raju. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, nakakaloka. Halos 2 taon naging homeless o palaboy si Tatay Raju sa Panglao, Bohol. Walang makain, walang mainom, at walang matulugan kahit na may sariling bahay at lupa, pero hindi niya na alam kung paano makauwi doon. Kaya't agad-agad ko siyang nirescue at inilipad ng Maynila upang iparehab at makarecover agad. Halos 7 taon na rin si Tatay Raju dito sa bansang Pilipinas at siya ay overstaying na. Sana nga ay makauwi na siya ng bansa niya dahil ito'y sa tulong ng Embassy ng Amerika. Dahil kung mananatili pa siya dito sa Pilipinas, ay tuluyang magiging homeless na talaga siya. At ayan na nga, nag-iiba na naman ang kanyang mood at medyo nagiging war freak siya dito dahil gusto niyang lumabas at gusto niyang magyosi. Dahil hindi talaga siya pwedeng magyosi sa loob ng rehabilitation. Masasabi ko talagang hindi accurate ang pag-iisip ni Tatay Raju dahil minsan okay, minsan hindi, talagang medyo magulo. At andito na nga kami sa US Embassy, Ermita, Manila. At finally, makakamabahan na rin kami. Alam kong naboboring na si Tatay Raju dahil sobrang short temper niya. Kaya dapat talagang narilibang siya at naglalakad-lakad dahil ayun talaga ang nakasanayan niyang gawin sa Panglao, Bohol. Tamang sightseeing lang si Tatay Raju at ako naman tong kinakabahan. Baka na naman mag-war freak or alam mo na dahil hindi nga accurate ang kanyang pag-iisip. Pero as long as na kalmado siya, kalmado rin ako. Eto na nga, pababa na kami at medyo nayayamot na ang mukha niya dyan. Tingnan niyo, makikita mo kung gaano siya mayayamot. At nananakbo na nga ako dahil hindi kami pinapapasok ng US Embassy dahil kailangan daw ng proof ng email na nag-email daw sila at kailangan kong i-printed out. Nagmamadali na ako dahil medyo na late na nga kami dahil galing pa kami ng Rizal papunta dito sa Maynila. Nakakaloka. For the takbo talaga ako dyan, talagang tumitingin pa yung mga tao kasi sobrang nakakapagod guys. Sobrang pressure ang nararamdaman ko dahil gusto ko na talagang mapauwi si Tatay Raju ng Amerika. At andito na nga ako para makapagpa-print at medyo kinakabahan ako dahil naubusan pa ako ng load at hindi ko ma-send. Kaya eto, for the iyak-iyak na ako kasi baka mabaliwala ang pagpunta namin. Nakakaloka, grabe talaga. Naki-hotspot pa ako dyan para lang ma-send ko ang email. At natapos na nga kami sa embassy at nakalabas na kami at medyo nayayamot si Tatay Raju dahil bawal nga mag-cellphone sa loob ng US Embassy kaya hindi na po ako nakapag-video. At sabi niya gusto niya daw mag-yosi. O sige, ayan na nga, pinagbigyan natin para kumalma ang utak dahil namiss niya daw ang yosi. At after neto ay kakain kami ni Tatay Raju para talagang kalmado siya. At andito na nga kami sa Robinson's Galleria para kumain sa paborito niyang restaurant or fast food, anong cravings niya. At dinala ko siya sa Popeyes at ang sabi niya ayaw niya daw dito dahil nagsasawa na siya sa chicken at rice. Araw-araw daw manok ang kanyang kinakain. Kaya sabi ko, tara dito sa Shakey's kasi alam ko na ang mga American ay they love a pizza talaga. That's why I bring Tatay Raju
here in Shakey's. And ang sabi ko sa kanya, piliin mo ang pinakagusto mong toppings na pizza or yung pinaka-bet na flavor mong pizza. Kasi alam ko na hindi niya to nakakain kapag nasa loob siya ng rehabilitation. At na-miss niya din kasi ang mga pagkain pang Amerika. Nakakaloka mga be. I spoiled Tatay Raju on what his cravings pizza. And tinanong ko nga siya kung mauubos niya ba ang isang box ng pizza or ilang slice ba talaga ang gusto niya at kung gaano karami. At sabi niya, okay na daw sa kanyang 6 slice ng pizza. That's enough. Nag-order na nga kami at ang napili niyang pizza ay yung may pagka-vegetable daw. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero ayun na nga, sabi ko sa kanya, kung ano pa ang gusto niya ay bibilihin ko. Dahil ayoko naman na mag-warfreak siya during pauwi kami. Dahil mahirap talagang i-handle kung anong maipakita niya o baka maging warfreak siya, hindi natin alam. And ayan na nga, bigla siya nagmuni-muni, hindi ko alam kung anong iniisip niya dyan. Siguro iniisip niya ang traumang naranasan niya sa kanyang Pinay na kanyang kinasama noon. Pero okay lang yan, Tatay Raju, dahil naniniwala talaga ako na karma is real. And ayan na nga, dumating na ang pizza na order ni Tatay Raju, ang kanyang favorite na may mga vegetable daw. At ang in-order ko naman ay spaghetti chicken dahil for the diet ako. Diet yarn, pero may carbs. At na-enjoy talaga ni Tatay Raju ang pizza na in-order niya. At alam ko na talagang na-miss niya talaga ang pagkain Amerika. Sobrang saya ko na unti-unting nagiging okay na si Tatay Raju at kasama ko nga pala ang mama ko na lagi kong kasama talaga yan. Every time na may mga pinupuntahan po ako mga afam na kagaya ni Tatay Raju, andyan palagi si Tatay. Ano si Tatay? Si Mama. Ayan, nalilito na talaga ako mga be. And ayan na nga na medyo nabilao pa si Tatay Raju. Sobrang sarap kasi ng pizza ng Shakey's talaga. Oh my God. Oh, baka naman Shakey's, kunin niyo po akong endorser niyo. Charot. And ayan na nga, hindi ko alam mga be kung anong pizza yan. Basta may mga gulay at bell pepper yan. Comment nyo nga kung anong pizza yung kinakain ni Tatay Raju. Masarap talaga sa pakiramdam na makita ang progress ni Tatay Raju. Imagine talagang grabing pressure ang naranasan at pagod bago ko siya makuha sa Panglao Bohol. At the age of 22 ay nakaya ko yun. Grabe. I'm so proud of you myself. At kung wala kayo, ay wala din ako dito. Muli nagpapasalamat po ako sa mga taong sumusuporta at sa mga nag-aabang palagi ng videos na ina-upload ko. Thank you so much po talaga. And ayan na nga, natapos na kaming kumain nila Tatay Raju at magbabayad na tayo. And we're going home na. Sana wag kang magwawala, Tatay Raju, or magwa-warfreak dahil hindi ko kayang i-handle ka talaga. But anyway, salamat po sa mga nanonood at yun lang. Bye!